So, hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, mega love shout out to Tony Ricafort. Ayan, so sabi niya, basta Jen, keep your friend circle small but true. See you here in Pinas. Gawan kita ka 8. Bilisan mong tapusin kontrata mo dyan. Ingat kayo dyan. So, sa hindi nakakakilala sa kanya, subscriber ko siya. And then, napunta siya dito sa Hong Kong. Pero parang 2 or 3 months lang siya. Nung una, okay yung mga amo niya. Yung bata, okay. Tapos biglang naging ano na sila. Ano ba yun? Yung parang palasigaw na yung babae. Nagngangarag na. So, na-stress na din yung ito nga si Tony. At saka yung bata is sa kanya na pinapatulog. And grabe talaga kasi parang siya na yung nagiging nanay and walang privacy, so parang napagod na siya and sabi niya uwi na lang daw siya kasi siya wala naman siyang anak, so may asawa siya kaya okay lang, kaya nilang buhayin yung sarili niya. And ito is madiskarte to, naghihilo to and then nag-aano to ng damit, nag-i-stitch ba yung tawag doon. And ngayon is nagbe-bake siya ng mga cake, nagbe-bake siya ng mga cookies, pastries, ganon. So ewan ko anong tawag dyan, basta mga nagbe-bake siya. And yun nga, pagpunta niya dito, ginawa niya nga ako ng damit ba, kaso hindi kami nagkita kasi nga iba yung yung day off ko sa kanya and holiday, so hindi kami talaga nagkita. And eto yung sinasabi niya na kahit yung circle of friends mo konti, basta totoo yan. Ako as of now, yung kaibigan ko is konti lang sila. Hindi ako pa iba-iba ng kaibigan na patalon-talon. So, ako, nag-i-stick ako sa kung sino lang yung kaibigan ko. Nung bago ako dito, yung kaibigan ko talaga is si Rosa. Yun nga, yung nag-break siya talaga. And then, meron kami mga circle. Yung friend niya is naging friend ko. Pero, hindi kami, alam mo yun, parang hindi magpang-abot yung namin kasi linggo yung isa and ako is Sabado. So parang nawala, yung parang hindi na ba, kapag hindi kasi kayo nagkikita, hindi na yung friendship. And then, may isa na naiwan, pero tawag nito, alam mo yung madamdamin, ay ako pa naman straight to the point ako magsalita pag yung sasabihin ko. And ito yung nagustuhan ko sa mga kaibigan ko ngayon kasi hindi kami yung alam mo yun, yung madamdamin, yung dinidibdib lahat ng bagay. So, kahit na sabihin ko yan sa kaibigan ko, oh, gagagaga nga tinay, oh, yung parang mga Ilonggo kasi kami ngayon lahat. So, sabihin namin minsan pag marami siya kumain, sabihin namin, budak-budak talaga, yung parang ganun. Tapos tatawa lang. Alam mo yung hindi madamdamin ba? Ayoko kasi ng madamdamin kasi yung bunganga ko kasi guys is kung ano yung nasa loob ng dibdib ko is nawawash out talaga sa bunganga ko. So, ayan yung hindi naintindihan nung naging kaibigan ko dati na joke lang yung akin, tas yun pala tinutuon na nila. And then, dumating sa point na biglang ginosting ako, yung alam mo yung parang hindi niya na ako minute and nagulat ako, nag-meet siya ng ibang kaibigan and ako is naiwan. So, nung time na yun, may natira na isa and kami yung nagsama pero parang din nila, tawag nito, nakuha din nila yung kaibigan ko na yun. Parang hindi ko alam kung siniraan ako or pero subscriber ko lang din yun siya sa Facebook. So, nakuha niya, hindi ko alam kung anong nila doon, anong issue nila sa akin. Hindi ko alam kung anong mga sinasabi. Ayokong patunayan yung sarili ko or ayokong ipagtanggol yung sarili ko. Hindi naman kasi worth it. So, pinabayaan ko na lang. Baka yun. Ako kasi guys, pagka wala na ba, yung alam mo yung inano mo na ako, yung parang nawala na yung gana ko sa'yo. Kasi ilang buwan din kaming hindi nagkita ng kaibigan na yon. And then ngayon, itong isang kaibigan kasama ko and then sabi niya na makipag-meet nga daw sa amin yon. And pinrangka ko siya. Sabi ko, ayoko makipag-meet sa kanya. Ginanon ko yung isa. Sabi ko, ayoko makipag-meet sa kanya. Kung gusto mo, ikaw na lang. Ginanon ko. Baka sinabi niya doon. Ayun, and then naglabasan na sila ng kung ano-ano siguro. Hindi ko alam. Baka inalmusal na nila ako sa topic nila. Wala akong pake. So, basta ako, nag-stick ako dito sa kaibigan ko. And, kami, siya kasi matagal na siya dito sa Hong Kong, 8 years na siya. So may mga circle of friends siya na naging kaibigan ko na rin. Una is nag-meet kami October, first hike namin sa Haijiang. And ayun, Ilonggo kasi siya. So, and itong isa, December,
ginosting ako nitong naging kaibigan ko nga, and magme-meet kasi kami dapat. Tapos biglang ang daming binago ba, nandun na ako sa loob ng station, inaantay ko na lang sila, tapos biglang nagbabago siya, ay mamaya na lang, so useless yung antay ko doon. Minsan nag-aantay ako 2 oras, 1 oras, so ganun ko pinasensyahan nung time na yun, pero parang hindi worth it. So kahit nga alam mo yun, kahit na napuntahan ko na yung lugar na yan, babalikan ko, isasama ko siya para lang mapuntahan niya, pero parang hindi niya nakikita yung effort. So ayun nga, nung pumunta ako dun sa Christmas tree, mag-isa lang ako nung time na yun, and merong isang babae na nakatingin sa akin. So nagtinginan kaming dalawa, and then lumapat siya, tinanong niya kung mag-isa lang ako, sabi ko oo. And then, pero nung time na yun, may yung kaibigan ko nung nag-hike is nandun din sa ali-ali, nagiinuman sila, pero wala ako sanang balak pumunta doon. And then sabi niya, pa-picture naman, tapos nag-usap kami, sabi niya, Sabado ba off mo? Sabi ko oo. Tapos sabi niya, kunin niya daw yung Facebook. So ngayon sinend ko sa kanya yung yung mga picture namin. Pero lang kami mga 5 minutes lang siguro kami nag-usap, and then umalis ako. Ayun nga, nung time na yun, parang gusto niyang sumama, nakatingin siya sa akin, pero ayoko siyang isama kasi nga hindi ako madaling magtiwala. So umalis ako, and then nung time na nagmakaw kami ng kaibigan ko na yung Ilonggo is hindi ko siya sinama, hindi ko siya inaya kasi wala talaga akong balak na kaibiganin siya, kasi nga parang hindi ako madaling magtiwala. Tapos nung kami, Suicide Cliff, na mag-hike kami, naawa naman ako kasi gusto niya daw talagang sumama pag nag-hike. So ayun, chinat ko siya, and then for the go naman agad, doon na nagsimula na kada day off niya, kami na yung kasama niya. Minsan, alam mo yon, halos buong kada Sabado, basta wala lang siyang, halos lahat na Sabado naman basta available kami, andyan talaga yan siya. Minsan lang sinasabi ko, pahinga ka naman. Sinasabihan ko kasi hindi siya titigil kakagala. So ngayon mag 8 months na kaming magkakaibigan, and alam mo guys, hindi pa kami nagtampuhan, yung alam mo yung nagsagutan, kasi nga yung mga biro is biro lang. Halimbawa, sasabihan ako ng isa na gaga nga Jen, ginaganon ako, pero hindi ako nasasaktan kasi parang lang yan ba, yung parang expression, and parang lambing. So ganun din yung kaibigan ko nga na isa nagpapalit ng damit, tapos biglang pinuklas ng isa kong kaibigan yung damit, and wala siyang panty. So nakita ka namin yung pita niya, yung parang wala na kami mali siya, na kami, nagpapalit nga kami ng damit, nagkakaharap, yung alam mo yung nakahubad. So mas gusto ko yung kaibigan ko ngayon. Konti lang kami pero masaya, and last time nga gumala kami, nagpunta kami ng bar. Alam mo yun, yung kaibigan na tawag nito, alam mo ba kung tama pa ba or mali. So sa amin kasi nasa tamang landas pa kami, so nandun lang talaga kami para sumayaw. And yung isa kong kaibigan, yun nga, nakipagsayaw-sayaw dun sa mga AFAM, and binivideo namin. Gusto niya kasing i-post yun, yung parang yung parang funny lang sa Facebook, so kaya niya ginagawa yun. Pero talaga, wala siyang balak na magpa-chorba or magpaano dyan, basta sayaw-sayaw lang. So marami kasing and shout out sa mga subscriber ko nung time na yon, and viewers ko na nandun din sa sa bar na yon. Alam mo yung una, yung babaeng nakasombrero, nagulat ako, minto siya pagsayaw, and ako sumasayaw-sayaw doon. Kasama ko yung kaibigan ko na 2. Tapos biglang nakaganon siya sa akin, nakasombrero, tapos nakaganon, tapos biglang hindi na siya kumilos, and then lumapit siya. Di ba vlogger ka? Sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko, bakit? Sabi ko gano'n. Di ba ikaw si Tapos ayun na, sabi niya, pa-picture. Sabi niya gano'n. And then na yun, nagpa-picture. And then nung nakaupo na kami, nagulat ako, lahat ng lalaki dun sa table, halo sila, may Pilipino, and meron ding mga partner na may Indian. So nakatingin sila sa akin ng gano'n. So, wala. Feeling ko lang baka may mali lang. So, hinayaan ko lang. And then, yung babae na nakaputi, hindi na nakatiis. Lumapit na. Sabi niya sa akin, di ba vlogger ka? Di ba? Sabi niya, parati ako nanonood ng video mo. Sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko, hi. Naiya ako. Kaya dito guys, hindi ako pwedeng gumawa ng kalokohan sa Hong Kong. Makikilala ako and maano talaga ako. Kaya, transparent na ako always kasi nga, malalaman talaga. Tignan mo, nung nag-bar ako, marami din doon. Hoy, mga bago pa lang kayo dito sa Hong Kong, mga viewers ko kayo, bago pa lang kayo, pero nauna pa kayo sa akin doon pumasok sa bar. So, ayun nga,
piliin nyo yung maging circle of friends nyo. Huwag yung puro kabig ba? Huwag yung puro kuha sa inyo. Huwag yung parang linta, sip-sip. Kapag walang makuha, edi wala. Ganun. Kami guys, bigayan kami. Kapag nag-hi kami, ako nagsasaing, or kaya yung kaibigan ko, hindi kami nagbibilang na, ay, hindi yan siya nag-ambag, wala yan siyang ambag, sisimangutan. Walang ganun. So, minsan, walang dala yung iba naming kaibigan, so okay lang. Kasi, marami kaming pagkain. Andun yung yung bigas ko guys na sinasaing. Alam niyo yung rice cooker, puno yan. Ganyan ako karami magsaing. And yung kaibigan ko ganun din. And then minsan nagluluto ako ng marguso na may ampalaya na may itlog. And sila din dun, iba-iba din na diskarte sa buhay ba. Itlog maalat na may kamatis, adobo, minsan madami. Meron pa nga kaming labong, ano ba yun sa Tagalog, labong, di ba? Pag sa Bisaya, tambo, na ginataan. And then merong atay na inadobo. Marami kaming ulam nung nakaraan. Nagluto din ako or nagawa din ako ng insalada na labanos. And alam niyo yun, ang saya lang ng ganun, nung banding lang, tawa lang. Tas marites kami, always kami nagmamarites.